Ako lang po ay magtatanong po sana. Magandang hapon po. Ako po si Martin Nilagan, ang dati pong DC Alcalde ng ating pong lungsod. Ngunit bago po ako magtanong, nais ko po magbigay po muna ng konting history pagdating po dito sa proposal nila ng pagtataas ng taxes. Nang ako po ay BC Alcalde pa, kasama ko po konsyal po noon ng Kagalagalan ng John Adriano. Ito po ay pinupose na sa amin ng ating pong alkalde, Mayor Amante, kasama po si Mr. Barcenas, kasama ang ating accountant, treasurer at iba pang kawani ng ating lokal na pamahalaan. Ito po ay aming tinutulan. Dahil naniniwala po kami na hindi napapanahon at hindi po tama para sa ating bayan dahil bagsak po ang ekonomiya ng ating bayan at yan po ay alam ng ating pamahalaan. Ang nakakapagtaka lamang po, bakit po sa bayan sa lungsod ng Pasay, nakapagpalabas po sila, ito po may kopya po ako ng information, nakapagpalabas po sila ng mga invitation, notice of public hearing dated November 7, 14, 21, and 28, 2011, all Mondays of November. At ang sulat po, hindi nagmula sa Sangguniang Panglungsod, nagmula po sa City Secretary. So malinaw po na dapat ang aksyon ay nasa ehekutibong sangay. At ito po ay nagkaroon ng malalaking posting sa kanilang pong lungsod at nagpadala ng mga imbitasyon sa bawat mga administrador at bawat may-ari ng mga lupa na ang aming pong pinagtataka ay bakit hindi po nagawa dito sa ating kalusuran. At nagtataka ko kung doon sa sinabi mo, at ikaw naman pinuno dati na Sangguniang Panlungsod. Ako'y nagtataka kung bakit pag magpapapublic hearing, ang Sangguniang Panlungsod ay kinakailangan ang ehekutibo ang magpapagawa ng mga... Hindi kaya, ayaw ko lang din, my apology for my ignorance, kaya lang, hindi kaya yung implementation na na-aprubahan na, and prior to the approval, nagkaroon muna ng dissemination siguro, kaya malalakihan na mga tarpaulin ngayon ang ginagamit to make the announcement doon sa mga tao para malaman nila kung baka yung information campaign. Pero doon sa ano lang ng public hearing, I really do not know. My apology for my ignorance kung bakit ang ehekutibo ang magpapagawa ng mga tarpaulin na yan. Samantalang yan ay duty ng Sangguniang Panlungsod dahil yung pinag-aaralan na batas. Nasa pag-aaral pa naman, wala pa naman sa implementasyon. Pag na po tayo magtalang tungkol diyan sa pangungulekta, ang akin na lang, paano natin tinanong buwit? Ang nakalay ko, hindi po lang isang paso sa buong Pilipinas, sa buong pangalan ng politiko, bakit kami lang pinakabayon? O, ano mamaano pa na tamang tayo Ang karamihan po ay tama po kayo dyan. Kaya po dapat po ninyo itanong yan kay Congresswoman Ivy Arago. Okay. Question, Mr. Raga. Dalawa lang po. Kay Raga po, lalo naman, I'm one of the organizers of itong forum. We are not sponsor. Dahil po sa opening statement ni Randy, ng Monday, na we organize this in a civil manner. Tama po, we have to discuss this civilly. Pag po masyadong technical na, ibig po, there is a danger na mauwi pa sa political. And then, ang isa pa po ay, the premise ay masyadong lalaki, nakahaba ng discussion. Ay, we are here to be enlightened. We want to be enlightened. Yung po ang purpose namin ito, kaya so, I think there is a need for a little point of order here. So, una, malapit na pagtubos ng business permit eh. So, huwag natin tantanan yung susunod na public hearing. Okay. Ano po? I am familiar with the plot area nung Sanggunian. If this kind of crowd can be accommodated doon sa Sanggunian na yun, kukunti pa yun with respect to Honorable Edison, my good friend. Kukunti po yun, it is not represent well
konti-konti lang ang representation ng Tagagang Pabellon. Sabi nga nila ay hindi po well organized, hindi po notified ang mga tao. Kulang po. So inamin ninyo yan. Sabi niyo nga po ay sa alam na ang matanggap ninyo ay mga pagtulong ay puro negative. Kung ganito po kalaki ang crowd o mas malaki pa sa rito, ay baka doble po ang negative na matanggap ninyo. Kasi ganun po talaga. Ha? Lagi po kami may reaction pagkadating sa ano. Sabi nila, hindi naman kami tumututol talaga sa pagbabayad ng buhay. Yun lamang po reasonable yung kakayanin ng bulsa namin. At saka yung pong aking isipin lagi, ang kapakanan, yung mga mas maliliit sa akin. Kung maliit po ako, meron pang mas maliit sa akin. Yun po lagi ang ating prime consideration. So, ito po ay one of observation and siguro suggestion na rin. The next time na mag-public hearing tuloy kayo, siguro po yung dahil sinabi ni Doktora na well announced and not dun sa sanggunian. Pag minsan po, bukod sa maliit po, hindi po naman po ang ground yun eh. Dito po ay ground for debate po yata yun. So, halimbawa pa ay public forum in a place like this is San Pablo or Bigel, konting gastos na lang po na sanggunian yun, hindi naman po masyadong laki. And then, please, ngayon pa, kung meron na po kayo i-announce agad po yan, and nabibigyan ko po sa inyo, madami ang atin, hindi na kaya ng umatendo sa sanggunian. Kakunti-kakunti po yun. Sa liit ng sanggunian, miski po muna nakatinig yung kukunti lang po yun. So yun po ang ating next step siguro, before you act accordingly. Maraming salamat po. Pwede na po ako. Ano po si Mr. Stefan Silva, tulad ni Mr. Silino, nasa Los Baños, ako naman ay sa San Antonio, Quezon. Pero ang puso ko, at puso sa tabi na, sa San Pablo. Dahil ako ay nagbabayad ng buwis sa ating siyudad. Yun ang importante, nagbabayad ka ng buwis para tayo may magastos na sinasabi ninyo. At aking punto nung nangyari, sabi ng isang magsalita kanina, pinagbabawal na ngayon ang nag-increase ng tax. Bakit pinipilit pa rin yung nag-increase ng tax? Ilang, kayo nagsalita kanina, sinabi ninyo, pinagbabawal ni Mayor, laban sa kalooban na nag-increase ng tax. Bakit ninyo increase ng tax? Alam niyo ang solusyon, bibigyan ko kayo ng magandang solusyon. Magkuha kayo ng nakikita sa ating siyudad na hindi lang galing sa tax. Nag-imbita kayo ng businessman from outside. Nag-business dito sa atin. Sabi ka ng ating chika, bakit sa Kalamba? Bumaba ang kanilang ira, pero nalakas na rin ang income. Because nag-imbita sila na nagtayo ng mga negosyo sa kanilang bayan. Bakit hindi natin magawa dito sa ating bayan? Ako pa may tanong para ano po. Sige po, pansiyan po. Maraming pong salamat Mr. Silva sa inyong katanungan. Nagpapasalamat po ako bagamat alam ko pong nag-uumapaw ang inyong damdamin sa mga bagay na pinag-uusapan natin dito. Pero yung pong binabanggit na ipinagbabawal po ni Mayor ang pagtataas ng buwis, that was since 1992 po, hindi po naman niya ipinagbabawal, kundi hinaharangan po lang niya at hindi niya pinahintulutan na may taas ang buwis. Bagamat mayroon pong mga pagsasalita o ang Department of Finance ay mayroon pong